Patuloy pa po kami, O Diyos, na dumudulog sa iyong harapan. Dinideklara, Panginoon, na ang Diyos na pinag-isilbihan namin ay buhay. Ang Diyos na kinikilala namin sa aming buhay, hallelujah, ay tunay at dakila. Walang sino man may pagkukumpara, Panginoon, sa aming Diyos. Hallelujah. Lord God, you have loved us with an everlasting love. We thank you, Lord, for that love, O God. Salamat, O Panginoon, sa bawat anak mo na narito na kakarepresenta, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, you are at work in our lives. Hallelujah. Salamat, O Panginoon, dahil alam po namin as we continue to serve you, Lord God. As we continue, Lord God, hallelujah, to wait for you, for your coming. Hallelujah. Patuloy mo kayong pinapalakas, Panginoon. Patuloy mo kayong, Panginoon, na ginagabayan. Patuloy, Panginoon, ang provisions nyo sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na yung pangahawakan. And even this day, O Lord God, even this time, Lord God, sa pakikinig namin ng iyong mga salita, Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, hallelujah, continue, Lord, hallelujah, to convict every soul that is represented today, Lord God, that they will not come and go na wala kang ginawa, Panginoon. Bakos, O Diyos, patuloy mo, Panginoon, na kumilos sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, Panginoon, that your word will not return unto thee void, O God, but it will accomplish your purpose upon their lives, upon their families, upon their works, O Lord God. Salamat, O Panginoon, sa Espiritu Santo mo, Panginoon, na siya magbubukas ang aming mga kaisipan, magbubukas ang aming mga puso, Lord God, patuloy na mag-transform ng aming buhay from glory to glory. Hallelujah, as you reveal your words to us, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo that it will work in our lives and to your words, O Lord God. We give you praise, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay mag-celebrate ng araw na ito. Hindi lang dahil tayo po ay naniniwala ng mga Kristiyano na ito ay linggo ng pagkabuhay. Bagkos tayo po ay mag-celebrate dahil ang Diyos na pinagsisilbihan po namin, ang Diyos na tinatawagan natin ay buhay talaga at kumikilos sa bawat buhay po natin. Praise the Lord. Ayan, nakikita nyo ba yung naglalakad na yan? Hallelujah. Our message for today is about the unchanging message of God. Sino pong nagpapasalamat na ang Diyos, ang mensahe ng Diyos ay hindi nagbabago? Alam niyo po ba kung may nangako sa inyo at di tinupad, 1, 2 beses, anong sa tingin niyo ang gagawin niyo? Hindi na kayo maniniwala. Hindi ka naaasa. Pag sinabi ng isang tao sa iyo, I love you, pero makikita mo naman, hindi ka binibigyan ng importansya, hindi ka binibigyan ng time. Ang pangako ng pagmamahal na yon, anong tawag at Pangasinan? Palso. Di po ba? Pero ay ito, since the time that God created the heavens and the earth, hanggang ngayon, at mayroon pa rin siyang pangako, ang Diyos na nagsabi ng kanyang pangako, ng kanyang mensahe para sa atin, hindi po kailanman nagbago. Kaya po, mapagkakatiwalaan po natin ang ating Diyos. Amen? Are you excited na mapagkakatiwalaan mo ang Diyos? Amen! Hallelujah! Ano mang sitwasyon ng buhay mo, may mensahe ang Diyos na hindi nagbabago sa buhay mo. Magkulang ka man, magbago ka man, ang mensahe ng Diyos nandyan pa rin. At ito ang kailangan nating panghawakan sa buhay natin. Praise the Lord. Punta po tayo sa Mark 14. Tama po ba? Mark 10. 43 to 45, sabi po niya dyan. Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be a slave. Must be slave of all.
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Bakit po naka-bold yung many? Kung titignan nyo, malaking word yung many. Bakit hindi niya sinabi, ransom for all? Bakit kaya many lang? Hindi all. Dapat mahal tayo ng Diyos, lahat-lahat, di po ba? Papalayain tayo ng Diyos, lahat-lahat. Pero sabi niya, many. Mamaya malalaman po natin kung bakit many lang, hindi all. Sino po dito yung nag-graduate ngayong taong na ito? Sino gumraduate? Ay, gumraduate si Maan for master's degree. Tama ba? Si Jolo, anak ko, grade 6, high school. Meron ba dito? College? Si Ruth, high school. Ayan, ang tanong ko sa inyo, nakinig ba kayo ng message ng inyong speaker? May naiwan ba sa inyong kaisipan sa kanyang mensahe? Ay, inang kampanya. Okay. Alam niyo po, para kanino ang isang message? Sa graduates? Para sa graduates. Ang message na ito, na sinasabi ko ngayon, para sa ating lahat. Para sa inyo. Hallelujah. Hindi lahat ng gumraduate ay, especially sa mga natapos sa college, ay nai-apply yung kanilang mga napag-graduatean na kurso. Bakit kaya sa tingin nyo, hindi nagagamit ng mga ibang tao yung kanilang graduate? Maaaring sabihin mo, number 1 is, mahina ang loob. Hindi lumalaban sa buhay. Ay, ang gapoy trabaho na laod mo niyan trabaho. Pwede rin sabihin mong walang backer. Mahirap sa gapoy backer. Tuwawa. True. Mahirap ng gapoy untulong at saysay ka. Hindi lang yung backer na nasa posisyon. Kahit yung mag-aayos ka lang ng papers mo, kung ano yung gagawin mo doon sa mga documents mo, walang magtutulong sa'yo, backer pa rin yun. So, ibig sabihin, tumutulong sa'yo, nagbaback up sa'yo. Wala kang finances, kulang ka sa pera. Kailangan mo natin mga lay TIN number, mga lay NBI clearance. Ano ba yan? SSS, police clearance. Kailangan mo pa rin ng pera. Lalo na noong kapoy kwarta, mairap so mananap ya, trabaho, tagmo na i-provide na may requirements. Di po ba? Pwede rin sabihin na, ay, kasi talagang, kung gabay may graduate. Meron ba magkasabi nun? Kung gabay may graduate ko kasi, katanong ko gabay mambangat. Kung gabay may kyan. Meron magkasabi po nun. Walang opportunity. Hindi pa dumadating yung opportunity kasi nakaupo ka lang doon. Nasa bahay mo lang, nakaupo lang. Pero alam niyo kung sino yung nakaka-achieve ng kanilang mga bagay na graduate, yung na-apply nila? Sino sa tingin nyo? Ano ang katangian ng meron ang mga gumraduate? Siyempre, lakas ng loob. Okay? Lumalaban sa buhay. May mga kilala sa posisyon. Ante, ase, baka pwede, lolo. Yan. Okay. Alam niyo po, ang buhay po natin, yung ating mga natapos sa buhay, ito yung mga bagay din natin na pinaglalaban. Kailangan hindi lang dahil nakagraduate ka, okay na. Kailangan mo ding lumaban pa rin. Ang buhay hindi humihinto pagka-graduate mo. Mas marami pa na pagkakataon na talagang sasabak ka sa isang sitwasyon na parang sa mga boksingero or sa mga athletes, do or die.
Antoy gawon tayo, at saray bagay, yawalad say sika tayo. Yain bendisyon na katawan. Alam niyo po, mayroon ding message si Lord sa atin na kailangan nating tanggapin at isabuhay. At malaman especially. Minsan kasi po, tayo po ay nagiging nane-neglect na natin yung mensahe ng Diyos sa ating buhay. Na kailangan nating everyday lalakaran. Sabi po ng salita ng Diyos, but as many as receive Him, to them gave the authority to become the children of God, to those who believe in His name. Hindi lahat gumraduate ay makakatrabaho. Hindi lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo ay nauuna at matatapos ng may katagumpayan. Umpisa pa lang po ang graduation. Sa buhay ng isang tao na gustong magkaroon ng maayos na kinabukasan o trabaho, umpisa pa lang ang graduation. Doon pa lang ang umpisa ng laban. Ang paniniwala natin, pagtanggap natin kay Kristo, tayo na ay anak ng Diyos. You qualify to be children of God. Pero alam niyo po, sabi din sa salita ng Diyos, not everyone that said to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Qualified po tayong lahat. Pero sabi po niya, no syupay, parang lahat tayo pwedeng tumakbo sa takbuhin ng buhay bilang Kristiyano. Pero yung sabi niya, who obeys the will of God. Amay mansumpal at sa may babatikan to. Qualified po tayo lahat. Inuulit ko po. Qualified po tayo lahat. Pero sino man ang nag-obey sa Diyos, sa kanyang salita? Sabi niya, but he that does the will of my Father which is in heaven, they are the one na makaka-qualify. Hindi po tayo lahat. Sana sabi mo sa katabi mo, sana kasama ka doon sa qualified. Oo. Hallelujah. Why not all? Ang tanong kanina, why not all? But many lang. Why not all? Because they really do not know Jesus in their lives. Kung kilala mo ang Diyos, mapagkakatiwalaan ang kanyang salita. The other people, bakit many lang? Dahil they refuse to believe talaga. Meron akong kakilala po, hindi talaga siya naniniwala kay Jesus na siya ang Son of God. Napakahirap ikumbinsi ang isang tao na maniwala kay Jesus kung talagang ayaw niyang paniwalahan. But we are blessed. Sino po dito ang naniniwala kay Jesus that He is the Savior? Sino po dito ang tumanggap kay Jesus sa kanyang buhay? Praise the Lord. Matthew 7:21. Tapos na po yan. Ito po yung pinaka-message po natin. The message of Jesus. Ano ba yung hindi nagbabago na kailangan nating panghawakan sa buhay natin? That every day of our lives, kailangan po natin na i-remind ang sarili natin. Number 1 is love. Sabihin mo nga, love. The message of God is number 1, love. He wants you to know that Jesus came because He loves you. Hindi po nagbabago yan noon at hanggang ngayon. Hindi nagbabago. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Alam niyo po, ang buhay po natin, hindi ka pa man ipinapanganak, nakaplano na sa Diyos na tubusin ka niya.
Nakaplano na sa Diyos yung henerasyon magiging anak mo na nais niyang mahalin at tubusin. Parang, paano to man eh? Kakanak ba ako? Kakaroon ba akong generation? Pero alam niyo, ganun ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mo man alam kung magkakaroon ka ng pamilya in the future. Hindi mo man alam kung magkakaroon ka ng asawa or anak. But the Lord already loved you. Hindi mo pa man tinatanggap si Jesus as Lord and Savior, mahal ka na niya. He died for you while you are still sinner. Sa John 3:16 sabi niya din, sabi niya, for God so loved the world. Anong binigay niya? He gave His only begotten, nag-iisang anak. That whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi, mahal ka ng Diyos. Kahit makasalanan ka man, mahal ka ng Diyos. Yan ang mensahe ng Diyos sa'yo, mahal ka ng Diyos. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Imagine mo, magunaw man ang mundo. Mawala man yung dagat namin doon, mga palatong namin. Yung pagmamahal ng Diyos, nandyan pa rin sa atin. Praise God. Sinabi niya, Isaiah pa yan ha. Hindi New Testament. Old Testament pa yan. Sinabi na ng Diyos sa mga tao niya yan, sa Israelites. At sa atin, tumanggap kay Kristo Jesus. Jeremiah 31:3 sabi niya, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Kumbinsin mo yung katabi kay Diyos. Oh, nang gano manggagawa ka ninsan siya'y kasalanan, hinaro ka na Diyos. Aren't you glad na mahal ka ng Diyos kahit nagkakasala ka? Alam nyo, hindi ko man alam yung mamaya, makaayuak man, o kaya makabalawak, nani. May panangaro ng katawan, magtaninsan siya. Hindi nasusukat ang pagmamahal ng Diyos sa ginagawang mabuti o masama. Basta mahal ka ng Diyos. No compromise, mahal ka ng Diyos. Kaya huwag kang mahihiya na pumunta sa church pag nagkasala ka. Dahil lahat po tayo nagkakasala. Though nagkakasala tayo, mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Hallelujah. Second, ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. He is a promise keeper. He wants you to know that He is a promise keeper. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Imagine mo yan na pangako. Magunaw man ang mundo, mawala man na tayo. Pangako pa rin ng Diyos, pangako niya. He is a promise keeper. Meron po ba kayong alam na Bible verse na nagkasabi ng pangako ng Diyos sa iyo at pinangahawakan mo ito? Sabi niya, magunaw man ang mundo, ang salita ko, hindi magbabago, mananatili ito. Napaka-importante po na alam mo yung promises ng Diyos. Dahil doon ka hahawak. Doon mo ibabalik kay Lord. Lord, sinabi mo, yung future ng mga anak ko, maganda. Sabi mo, not to harm, but give us hope and future. Panginoon, nahihirapan ako. Ang dami kong mga responsibilidad. Pero sabi mo sa iyong salita, ganito. Alam niyo po, tayo po ay lumalaban sa buhay, hindi sa kung anong nakikita mo ngayon, kundi sa pangako ng Diyos ka, humahakbang at nakikipaglaban. Ang problema po sa atin, mga kapatid, hindi po tayo nagbabasa ng salita at pangako ng Diyos.
Paano ka lalaban sa buhay kung wala kang ilalagay isip plat ad kindi satanas at bilay mo, isip plat ad si satanas ya ilaban mo. Tandaan nyo, the sword of the Spirit is the Word of God. At ito yung panlaban natin kay Satan. Ang ilaban mo ay, in Jesus' name, kumalaban. In Jesus' name, in Jesus' name. May anak mo masasakit, in Jesus' name, kalaban, in Jesus' name. Lord, sabi mo sa salita, ganito. Kailangan tayong maging matapang. Yung sword ng salita ng Diyos, yun yung ating pangahawakan. Dahil ito yung mga promises ng Diyos na kailangan nating ibalik sa Kanya. Gagawin mo ito, Lord. Sabi mo sa iyong salita. Hindi mag-fail lang yung salita. Gagawin mo sa buhay ko, Panginoon. God is a promise keeper. Tandaan po natin yan. You need God's Word. Alam niyo po, yung pangako ng Diyos, nag-umpisa na even sa Genesis. Kung makikita niyo po yung picture na yan, ano nakikita niyo? Na-amaze nga ako eh. Ito yung first promise ng Diyos for a Redeemer. Nakikita niyo yung cross, yung paa na mayroong anong tawag dyan? Ahas na nakasangi. What do you call that? Metaphoric ba? What do you call that? Na word? Nung nakita ko, grabe. Sabi sa Genesis 3 verse 15, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Sabi niyo mga enmity. Pag sinabi natin na enmity po, ito yung laban, opposition lagi. Halimbawa, may kapitbahay ka. Enmity kayong dalawa. Sabi mo, enmity again, enmity. Yung kapitbahay mo, enmity mo. Opposition mo. Kada man salita ka, balawunto ka. Kada man salita ka, palsuon to or balawon to. Ikontra to. Bilang isang enmity mo, kalaban mo, antigawan mo. You have to be wise. Kailangan mong mandungal. Kailangan mong magmatsyag. Kailangan mo na makipaglaban ng nasa tama. Aliwandaran mo mat. However, tignan natin sa buhay natin. Bilang mga Kristiyano, nagiging lax po tayo. Sabi niya, enmity natin si Satan. Pero nagiging lax po ang buhay natin. Paano nagiging lax po tayo? Hindi tayo nagiging aware na yung mga sitwasyon sa buhay mo, yung mga pinagdadaanan mong sitwasyon na nilulugmok ka ni Satan sa buhay mo, feeling mo okay lang. Kunyan talaga'y bilay. Nagiging lax po tayo at hindi tayo nagiging aware na kalaban ang nagbibigay sa ating buhay ng mga pasakit. Tinatanggap na lang po natin. Alam niyo po, ang Diyos nagsasabi, enmity po tayo doon sa kaaway. Opposition po tayo. Kailangan nating maging mapagmatsyag. Paano tayo magiging mapagmatsyag sa ating sitwasyon sa buhay kung hindi natin alam kung paano ang tricks ni Satan sa buhay natin? Hindi mo alam labanan yung kalaban mo. Mairak, bilay mo, agad ditang kalabad ko ng Satan. Nananang mo, agyang gapi lutok, ang gapi ikin. Ay, unya lang talaga'y bilay. Hindi! Kailangan mong sabihin yung salita ng Diyos. Hindi sinabi ng salita ng Diyos na mamumuhay ako ng mahirap. Dahil sabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. I have given you life abundantly. Yung mga sitwasyon sa buhay po natin, minsan tinatanggap na lang kasi po natin. Kailangan mong labanan sa salita ng Diyos. Hindi mo alam labanan ang kaaway mo kung hindi mo alam ang salita ng Diyos.
Though minsan, tignan nyo, Jesus came. Truly He came na sabi niya, I will save you. Pero hindi niya sinabi na aalisin ko ang mga problema mo. This, sabi niya, He will strike your heel. Minsan, ang sitwasyon po natin talagang masakit. Nasasaktan po tayo sa buhay natin. Totoo na mayroon tayong tagapagligtas. Pero hindi niya sinabi na aalisin niya ang problema. Hindi niya sinabi na wala na, magiging okay na lahat pag tinanggap mo si Jesus. Sabi niya, come to me who are heavy laden. I will give you rest. Take my yoke, for it is easy. My burden is light. Meron pa rin po tayong pakikipaglaban. Meron pa rin po tayong hawak-hawak na responsibility. Pero sabi ng Diyos, it is easy dahil kasama mo si Jesus sa buhay mo. Pangako po ng Diyos yan. Laban po ang buhay. Pero ang laban natin, ang sabi niya, it is victorious. May katagumpayan kapag kasama mo si Jesus. Pero kapag nakikipaglaban ka na sarili mong lakas, sarili mong kaisipan, mahirap po yung katagumpayan na sinasabi po natin. You will have no peace in this earth kung hindi mo kasama ang Espiritu Santo, hindi mo kasama si Jesus sa buhay mo. Though, sabi niya, He will strike your heel. Pero anong pangako niya? You will crush His head. Masaktan man tayo pero mananagumpay pa rin tayo. We will crush the head of Satan. We will crush the head of poverty in our lives. We will crush the head of something na nagkakaroon ka ng problem ng mga bagay na irritation sa buhay mo. Dahil alam mo na kasama mo ang Diyos. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Praise God. Sabihin mo nga sa Diyos, thank you Lord. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Salamat sa faithfulness mo sa buhay ko, Diyos. Thank you Lord. Pangatlo, message of God is rescue. He wants you to know that Jesus came to rescue us from death and hell. Alam niyo po, nung namatay si Jesus, 3 days, ang sabi sa Bible, pumunta siya sa kailaliman. Ano ang nandoon sa kailaliman? Nandoon yung mga nakatanikala, sila Adam, sila Moses, sila Elijah. At sabi niya, labas na kayo. Andito na ang tagapagligtas. Pinalaya even yung mga taong namatay before the resurrection of Jesus. Pinalaya niya yung mga patay. Sabihin mo nga, pinalaya niya yung mga patay. Sino ba dito ang medyo namamatay-matay na? Kung si Jesus, napalaya niya yung mga patay na noon pa, how much more tayo? Alam niyo ba, noong nagpakita na si Jesus doon sa mga disciple, nakita rin nila sila Moses, sila Elijah, nandoon sila. Imagine mo yan. Ganyan po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya niyang buhayin ang mga patay. Kaya niyang i-shut down ang mga bukana ng hell sa buhay po natin. Ganyan may kapangyarihan ng Diyos. Ganyan ka-powerful ang Diyos na sinasamba mo ngayon. Alam niyo, minsan kasi narinig mo, ganyan ka-powerful ang Diyos sa buhay mo. Kailangan pa natin na isigaw, ganyan ka-powerful ang Diyos sa buhay mo. Saka kayo magsasabing, Amen. Kung marirealize mo lang, kung alam mo lang kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos at hindi ka lang nakikinig, but you are attentive and you apply it in your life, alam niyo mga kapatid, you will never be the same again.
When you know that God rescued you, your life will never be the same again. And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. We need the Lord Jesus. You need the Lord. Mayroong prophecies in the Bible na pinulfill ng Diyos. Pwede pa ba nating balikan yung isa? Hindi na. Next na. Sabi niya, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Napakasakit po na makahirap isipin na yung mga tao patuloy na humahanap ng Diyos na away from the Lord Jesus Christ. Gustong ipabless yung sasakyan doon sa Manawag. Gustong pumunta doon sa ibang lugar at para yung iba nga naglalakad pa, di ba? It seems that they know na yung kaligtasan nila ay sa pamamagitan ng sakripisyo nila. Wala pong ibang paraan kundi si Jesus lang. Sabi niya, I am the way. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang mga narinig nyo na mga sinasamba nilang Diyos na sinasabi, I am the way. Even si Buddha, even si Allah, na sinasabi nila na sino ba? Confucius. Never nilang sinabi, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lang ang nag-claim niyan, I am. Ganyan po ang ating Diyos. Siya po ang ating Diyos. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. He wants to rescue us. He wants to give us the salvation that we need. Pero, tignan natin. Sasabihin mo, okay ako. Sabi nyo, ang may sakit lang, ang may kailangan sa isang doktor. Mabait naman ako. Sino bang sabing ganon? Pwede mo bang sabihin yan sa sarili mo? Yes, pwede mong sabihin yan. I don't need a doctor. I don't need a savior dahil okay ako, mabait ako. Pero sabi niya, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat po tayo makasalanan. Pero sabi niya, 2 beses sa John 3, sa 15 at saka 16, sabi niya, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. 2 beses po niyang sinabi, you believe on the Lord Jesus Christ. If you want rescue from all the bondage of your life, you need the Lord Jesus. Alam niyo, hindi lang po doon sa kamatayan sa krus ni Jesus, ang rescue ay ang death lang from hell. Yung hindi ka pupunta sa impyerno. Even sa bawat buhay mo ngayon, even bawat struggle mo sa buhay ngayon, He wants to rescue you. Sa mga burden na akala mo, hindi na, patong-patong na mga problema. He wants to rescue you. Hindi pa rin nagbabago yun ang pangako ng Diyos. Nasabihin mo lang, Lord, I need you in this problem. I need you, Lord God. Manalangin ka. Why? Sabi kahapon ni Pastor, prayer allows, you allow God to intervene on earth on your behalf. Sa pananalangin mo, sa pag-ask mo sa Panginoon, Lord, I need you in this situation. Lord, tulungan mo ako na mag-intervene ka, Panginoon, sa sitwasyong ito.
then you allow the Lord to work in your life to rescue you. Hindi lang po yung kaligtasan mo ang pinangako ng Diyos na rescue. Pati doon sa trabaho mo, pati doon sa bondage na kasalanan na hindi mo maalis-alis. Pati doon sa mga bagay na struggle mo, nais mong sumunod sa Diyos, pero hindi mo magawa-gawa. Nais mo na mag-minister, pero hindi mo magawa-gawa. You just call upon the name of Jesus. You just ask Him, Lord, mag-intervene ka sa sitwasyon ko. Lord, hindi ko kaya na lampasan itong problemang ito. Itong kasalanan na ginagawa ko, hindi ko kaya. It's just a prayer away po. Ang pagsuko ng ating pangangailangan sa Diyos. Just pray. Nandyan kaagad ang tulong ng Panginoon. Hallelujah. What happened if I choose not to believe on Jesus? Paano ngayon? Parang kaya ko naman eh. Alam ko, kaya ko din. What if you choose to not believe? Sabi niya, whoever believes in Him is not condemned. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. He who does not believe is condemned already. Even sa sitwasyon mo sa buhay ngayon, hindi, kaya ko to. Laban lang, pre. Kaya natin to, Nay. Dapat ang sinasabi natin, Lord, kaya mo to. Lord, alam ko, kaya mo to. Do not rely on your strength. Believe on the Lord Jesus Christ na kaya kanyang isave, even sa sitwasyon mo ngayon. Even sa mga problems mo ngayon. We are already condemned kung hindi ka maniniwala. You will always, parang yung mga Israelites, naglalakad ng 40 years sa disyerto. Our lives will be the same. Kung hindi ka maniniwala kay Lord, hindi mo ibibigay ang sitwasyon mo kay Lord, you will walk on wilderness. Believe on the Lord Jesus Christ na kaya kanyang ahunin dyan sa sitwasyon mo. Maniwala ka, lakaran mo yung paniniwala mo. Hindi lang po ang rescue. Number 1 is love. Sinasabi ng Diyos, mahal ka niya. Pangalawa, He is a promise keeper and He wants to rescue you. At hindi lang po yun ang pangako ng Diyos. Wait, sabi niya, there's more. The message of God is, return. He wants you to know that He is not yet finished and He is coming. Sabi mo nga sa katabi mo, He is coming. Darating po ang Diyos sa buhay natin. There are important details sa buhay ni Jesus. Number 1, Jesus is born. Then, Jesus died on the cross. And hindi lang siya namatay, kundi resurrected. He is risen. Sabi nga kanina, Pastora May kanina, walang kabuluhan yung ating pananampalataya at ginagawa ngayon kung hindi nabuhay si Jesus. Useless yung sakripisyo mo. Pagpunta-punta mo sa church kung hindi nabuhay si Jesus. At siya lang po ang sinasabing Diyos dito sa mundo na nabuhay muli. Lahat sila, Buddha, Confucius, sino ba sa Muslim? Muhammad. Lahat sila namatay po at hindi na nabuhay muli. Pero si Jesus, siya ay nabuhay na muli. Praise God. Pero wait, hindi lang yun. Sabi niya, I will come again. Babalik po ang ating Diyos. Hindi po natapos ang pagiging Diyos niya nung nabuhay siya. Nagpapatuloy po pa rin yung pangakong yan. Sabi mo nga, may pangako ang Diyos. Hallelujah.
At ang pangakong ito po, still stand. Nagpapatuloy pa rin po yung pangako niyan. We are now in the waiting era. Sabihin mo nga, waiting era. Alam niyo po, sabi ni Pastor Benji, nung Thursday, ang era ngayon, ang generation ngayon ay Generation Alpha. At ang Generation Alpha, ang sabi niya, technology will, ang sabi niya, will devour them. Technology will devour them. Kung tignan niyo yung mga anak niyo, sino ba dito yung may maliit na anak at nagsiselfon na? Oh, Ana, nako. Baby pa lang. Oh, para manahimik ka, hindi ka iiyak, mag-cellphone ka na lang. Sabi ng mga anak ko, kung walang tablet, boring. Yan po ang sitwasyon na kinalalagyan na po natin. If you will allow the devil use the technology para masakop ang kaisipan, ang kultura ng inyong pamilya, masisira ang inyong mga anak. We will not allow it to happen. Amen? While waiting, alam niyo po, sa pag-aantay po natin sa Diyos, hindi niya tayo iniwan na walang kapangyarihan. Na, manalagara-alabala dyan, manyurungak lang, sabi ni Jesus. Hindi bali, tinanggap ko na Jesus as Lord and Savior. Jalad abong ko. Okay labat, unyalay gagawin ko ay. Pero alam niyo po, sabi niya, if you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Even Jesus resurrected and goes to heaven, hindi po tayo mananatili na mag-aantay na lang sa wala. Mayroon pong ibinigay ang Diyos sa atin na Espiritu Santo that is at work in our lives. Na hindi lang tayo mag-aantay dito, uupo na lang sa church, pupunta sa bahay, manluto, pamilya, unugip. Alam nyo, power ang ibinigay po ng Diyos sa atin. He gave the Holy Spirit to advocate. Pag sinabing advocate, He will teach us. He will remind us. He will guide us. The Holy Spirit is also the comforter. He offers guidance. He encourages us and strength in times of difficulty. He is also the power within us, in us, enabling us to carry the mission. Mission? Tatanungin mo, may mission pala ako? Excuse me, hindi po tayo lampas doon sa mission na yon. Hindi po tayo nilalampasan ng pangako ng Diyos na babalik siya at may gagawin ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, may mission ka. Ang buhay po natin, hindi lang basta-basta tinanggap natin si Jesus. Tapos na. Sabi niya, anong salita ng Diyos? He who loves me will obey my commands. Sino ba ang magiging masaya na nag-aantay lang at nakaupo lang? Mangan-unugip. Mantrabaho. Alam niyo po, kung ang buhay mo ay mangan-unugip, ungkapoy ka. Even tayo po na mga Kristiyano, pupunta sa church ng Sunday, every Monday to Saturday, magtatrabaho lang sa bahay. Unugip, mantrabaho. Pero pag hindi mo ginawa ang mission mo, manghihina ka. Mayroon po tayong mission sa buhay. Ano po ba ang mission natin bilang Kristiyano? To live
faith. Live out your faith. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, isabuhay mo. Love your neighbor as you love yourself. Kinoy. Kay aron ko'y. Kyun, nagtoa mo yung inday kyun. Kabusol to ah. Ang buhay po natin, we have to live our faith. Manisya kad Kristo, live out your faith. Pero pangalawa, sabi niya, to spread the love of Christ. Hindi dahil niligtas ka na, ikaw lang ang ligtas. Maawa ka naman dyan sa kapitbahay mo na marites. Maawa ka naman dyan sa asawa mo na pasaway. Gusto mo ba na pagdating ng time, nasa langit ka, nasa impyerno yung asawa mo? Gusto mo ba na mani-enjoy ka at presensya ng katawan, arami anak mo, mani-enjoy yun? Apoy? Ang puso ng Diyos ay ang mga kaluluwa. Yun din po din ang ating mga nasa puso dapat. Mga kaluluwa din para sa Panginoon. You have to love the people. Mahalin mo kahit na ibang banduto ka dito at kapitbahay mo. Maawa ka dahil this life on earth is short. Pero ang habang buhay na makikita mo yung asawa mo, yung kapitbahay mo, yung mga anak mo na nag-i-enjoy sa impyerno, enjoy ba yon? Hindi. You will cry. One day, iiyak ka. Katawan. Sana, yun. Inbagak susay salita ng katawan, hanggang ang baing katawan, at sa may kapitbahay ko, ang gano man to kumong katawan, inarok lang ko mo, inbagak so katuan. Dahil one day, sisisihin ka nila. Ikaw, Nanay Lourdes, dapat inguyur mo ang church. Sika sister, dapat ano tinamtampal mo, alam ko mo, at pakakaayukot sa isika. Kaya na-realize ko, yung kailangan ko yung Diyos. One day, sasabihin nila yan sa'yo. Nay, pagkayulad siya ko mong ginuyuryo, alam ko mo, niluwo, yung alam ko mo, piyanglad simbahan. Pinapaspa siya lang po mo. Anang nang ko'y Diyos siya katawan, at sayan pa na ko. You have to love the people. Spread the love of Christ. Sabihin mo sa kapitbahay mo, ang ganuan to man, so kalukuan to. Ang ganuan to man, so say kabulastugan to, te asawam. Inaro kay Diyos. Ipanangnang mo, so say bilay mo. Aray kapitbahay mo, si asawam. Yasi ka at abago na Diyos. Kasi pa na maglaya bilay tayo, di man tayo makakapan-testimony sa Diyos, yapan silbian tayo, pagtuwan Diyos, nagbabago po ng buhay. At ang pangatlo, to make disciple. Alam niyo, mahirap po magturo, pero ang mas mahirap, yung bantayan mo, yung tinuturuan mo, na mambilay. Yeah, everyday, at bilay to, uno-unurod katawan. Discipling is hindi lang yung sinabi mo, mahal ka ng Diyos. Ligtas ka na. Hindi po. Yung anak mo, i-disciple mo, anak, mampikasi ka Unya ay sugawon tayo. Pagkagising mo sa umaga, bago ka magtrabaho, manalangin muna tayo. Ang discipling, ang una kasi natin na ministry, sa Diyos. Pangalawa, family po natin. Bago kayo lumabas doon sa inyong mga kapitbahay, i-disciple mo muna yung anak mo, yung pamilya mo. Kailangan po nating i-live out yung ating pananampalataya at makita nila para magkaroon tayo ng mga disciple. Paano susunod yung ating mga anak kung tayo mismo maayaw? Anak, agka man na ayaw. Disciple mo, agka man na ayaw. Kaman si sinungaling. Pero nakikita ng mga anak natin, yung manaayaw tayo. How will you disciple these people? You have to live out your life. Yang tatlong yan, umiikot lang po sa buhay po natin. You have to live out your life. You have to love the people.
Share the gospel and disciple them. Umiikot lang po yan. Sa paanong paraan na umiikot? Madam Sheng, Jad bilay mo od pamilyam, mambibilay ka, yan nanununganda si Kristo. Od panamagloya, panagsalitam, panag-alagam, panon mon ibibilay, susay, agaw mo, ya kaibay Diyos at bawat gagon mo. Even at sa decision, ya gagawin mo. That's how you will obey the mission. Ulitin natin. Live out your faith. Sabihin nyo nga, spread the love of Christ. Make disciple. Isa pa, minsan pa po, kasi ito po ang kailangan natin gawin. Ito po ang dapat ipamuhay natin. Again, number 1. Pangalawa, and make disciple. At the end, our mission is to glorify God by reflecting His character and will in our lives and action. Yan po ang challenge po sa atin. You have to live your life. The mission that is God calling you is to live your life by His character. Yung mga bagay na ginagawa po natin everyday, nakikita ang Diyos sa buhay po natin. In that way, may parangalan po ang ating Diyos. Amen? Sino po ba dito ang minsan nahihirapan talaga po na i-live out yung kanyang buhay? Pwede bang itaas ang kamay? Sino po dito nahihirapan na mangaro od kapitbahay ito? Sino po dito yung nahihirapan talaga na yung trabaho niya parang hindi mo ma-express yung karakter ng Diyos? Taas nga po ang kamay. Wala pong sinungaling dito. Ako po mismo sa buhay ko, nahihirapan po ako sa trabaho ko na ipakita si Jesus sa karakter ko. Even sa mga anak ko. Dahil I have my own weakness. Sino po dito ang hindi... ito, baliktarin natin. Sino po dito ang holy? O sino po dito ang alam niya na marami siyang kakulangan? Pwede bang itaas ang kamay? Yan, lahat po tayo. Pwede bang sa oras na tumayo ka, i-acknowledge mo yung kakulangan mo sa harapan ng Diyos. That you need the Lord in your life to intervene in your life sa karakter mo. Pwede mo bang sabihin personally, Lord, kailangan kita na baguhin ang aking buhay. Kailangan kita, Panginoon, na baguhin ang sitwasyon ng pamilya ko. Kailangan kita, Panginoon, na tulungan ako na magkaroon ng tamang pagmamahal sa mga taong ayaw sa akin. Sa taong ito, Lord. Pwede bang personally sabihin mo yung sitwasyon mo ngayon? At hayaan ang Diyos na kumilos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Kung tinatawag ka man ng Diyos sa ministry to call out people to come to the Lord, mag-evangelize, tinatawag ka ng Diyos na mag-home visit, tinatawag ka ng Diyos para sa children ministry, sa youth ministry at nahihirapan ka. Tinatawag ka as prayer warriors, pero nahihirapan kang i-manage ang time mo. Pwede bang sabihin mo sa Diyos, Lord, nahihirapan ako, Panginoon. And I need your Holy Spirit. I need your power in my life, Lord. Kailangan kita, Panginoon, dahil hindi ko kayang gawin. Hindi ko mahirap i-reflect ang karakter mo sa buhay ko, Panginoon. I need you. Even sa trabaho ko, Panginoon, kailangan kita sa trabaho ko. A lot of compromising spirit na nandyan sa paligid mo sa trabaho mo. Kung mayroon ka pang kasalanan na nakikita mo sa buhay mo, na hindi nais ng Diyos sa buhay mo, call out to the Lord. Lord, I need your spirit. I need your control. Sa buhay ko, Panginoon, ang dami kong bagay na nais gawin para sa inyo, pero hindi ko magawa. Lord, I need your spirit. I need you in my life. I need you in my life, Lord God. Tulungan niyo ko, Panginoon, na
ma-overcome ang mga bagay na struggle ko, O Diyos. I need your rescue in my life, in my family. Patuloy ko, Panginoon, ang pangahawakan ng pag-ibig mo sa akin at sa aking pamilya, Panginoon. Patuloy kong pangahawakan ang mga pangako mo, Diyos. Patuloy kong pangahawakan ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, that you will rescue me, O Lord God. At patuloy yung Panginoon, natitingin ako, O Diyos, sa future, dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, darating ka for me, Lord God. You will come and rescue me. You will come again, O Lord God, and be with us, O Lord God, that you will reign in our lives, O God. Hindi lang sa future, Panginoon, even today, Lord God, we are claiming you in our family, that you will reign in our family, that you will reign in our workplace, O God, that you will reign in our lives, O Lord God, that you will reign in our minds and in our hearts, O Lord God. Patuloy yung baguhin ang aming kaisipan, O Diyos. Patuloy mo, Panginoon, na baguhin ang aming puso, Panginoon. Dahil sa pagsunod po namin, O Diyos, magsasabi, Panginoon, na mahal ka namin, O Diyos. Sa pamamagitan ng obedience namin na pagsunod, pag-ibigay ng karakter, Panginoon, sa buhay namin na nakikita ka, O Diyos, yan ang magsasabing mahal ka namin, Panginoon. Tulungan mo kami na sumunod sa iyo, O Diyos. We need your spirit, your power, O God. Hindi po namin kayang magbago, O Diyos. But Lord, sabi mo yung sa iyong salita, the power within us will change us, O Lord God. The power within us will give us, Lord God, the wisdom, O Lord God, will teach us, O Lord God, will be our advocate, O God, will be our comforter, Lord God. We need your Holy Spirit in our lives, O God. Even in this church, O God, we need your Holy Spirit to move in our midst, O Lord God, to move, O God, in the lives of your people, O Lord. Makita, Panginoon, ng bawat isa po sa amin na totoo ka sa aming Diyos, na ikaw ay Diyos, Panginoon. Makita ng mga tao na kapitbahay po namin, ng Diyos na pinagsisilbihan po namin, ay tunay at totoo. Nagpabago ng buhay, nag-elevate ng aming buhay from glory to glory, O Lord God. Nakapakita, Panginoon, na ikaw ang healer po namin. Nagpapakita, Panginoon, ng Diyos na pinagsisilbihan po namin, ay God of I am. Whatever we need, O God, sabi mo sa salita, you are God of I am, O Lord God. Makita, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, and even the people around us, ng Diyos na pinag-isilbihan po namin ay tunay at totoo. Lord, your word, sabi mo sa iyong salita, it will not return to the void, but it will accomplish your purpose in our lives. Gawin mo, pangyarihin mo, Panginoon, ito sa aming buhay. Change our lives, change our mind, change the situation of every life, Panginoon. Hallelujah, let it be, O God. Bring glory to your name, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. And your promises, Lord God, still stand, O Lord God. Lord, kayo po, O Diyos, ang patuloy na manguna sa bawat buhay ng iyong mga anak. Hallelujah. Hindi po mananatili ang aming buhay na ganito lang, Panginoon. But sabi mo sa iyong salita, you will prosper us. Hallelujah. You will prosper us, O God. Hindi lang sa aspeto ng spiritual, physical, Panginoon. Pagkus, Panginoon, financially, Lord God. Hallelujah. May papakita ang glory mo sa aming mga trabaho, Panginoon. Sa aming finances, O Lord God. Hallelujah. You elevate our lives from glory to glory, Lord God. Dahil ang iyong salita, Panginoon, sabi mo, you have come that we might have life, O Lord God, and have it more abundantly. Ibinabalik po namin ito, yung mga salita, Panginoon, at gagawin niyo po ito dahil kami po ay yung mga anak. Kami po ay yung mga anak, Panginoon. Hallelujah. We're claiming your promises in our lives and in the children, Lord God. Hallelujah, mga anak niyo sa lugar na to, Lord God. Salamat sa iyong mga pangako at salamat sa iyong mga salita. Patuloy po namin ibinibigay, binabalik ang lahat ng papurit, pagsamba at kalulatian sa pangalan ni Jesus.